Sino si Orly Regala Guteza at ano nga ba ang relasyon niya kina Zaldico at Martin Romualdez? Ano nga ba ang naging papel niya sa likod ng mga anomalya? Siya na ba ang susi para mailabas ang totoong mastermind sa DPWH flood control projects? Tara at pag-usapan natin. Ngayong araw, September 25, 2025, ay maituturing na pinakamalaking pasabog magmula ng simulan ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng korupsyon sa flood control projects ng DPWH. Si Orly Regala Guteza, isa sa naimbitahan para maging resource person sa naging pagdinig. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilahad niya ang umano'y sistematikong operasyon ng paglipat ng malalaking halaga ng pera na nakalagay sa mga maleta na tinatawag nilang basura. Ayon kay Guteza, nagsimula ang kanyang tungkulin noong December 5, 2024 bilang security consultant sa Ako Bicol Party List kay Zaldico. Bahagi ng kanyang trabaho ang magbuhat at mag-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera. Tinatayang nasa 48 million pesos bawat isa. Ang mga maleta ay dinadala umano sa mga bahay ni Zaldico sa Valle Verde 6 Pasig at minsan ay sa Horizon Residences sa BGC. Mas mabigat pa, inihayag ni Guteza na ilang ulit din silang naghatid ng pera sa tirahan ni House Speaker Martin Romualdez sa Makindi Street, Taguig. Ayon sa kanya, may pagkakataon na mula sa 46 na maleta, 35 lamang ang ibinababa at dinadala sa bahay ng speaker, habang ang natitira ay nananatili naman sa Horizon Residences. Binanggit din niya ang 2 taong authorized na tumanggap ng pera para kay Zaldico na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Nakita niya mismong binuksan ni Paul ang mga maleta at binilang ang laman nitong pera. Napag-alaman na ang 2 taong nabanggit ay kumpirmadong mga executive assistants ni Zaldico. Dagdag pa ni Guteza, ang perang ito ay galing umano sa mga anomalya sa flood control projects ng DPWH na dapat sana'y nakalaan para sa edukasyon at serbisyong medikal, ngunit napupunta sa bulsa ng mga politiko. Si Orly Regala Guteza ay dating Philippine Marine personnel na nag-file ng optional retirement sa edad na 42 noong June 30, 2020. Bago siya naging security consultant ni Zaldico o mas kilala bilang Zaldico, siya ay naging VIP security muna ni Rufy Biazon ng Bureau of Customs mula 2011 hanggang 2013. Natapos ito nang dahil nagkaroon si Biazon ng kaso. Sumunod ay naging VIP security naman siya ni dating Vice President Jejomar Binay. Ngunit natapos din ang kanyang serbisyo sa kanya kasabay ng pagtatapos ng termino ni Binay noong 2016. Sumunod ay kay Chief Martin Andanar noong 2016 din at natapos ito nang mag-aral siyang muli kaya nag-request daw siya ng termination of duty. Narito ang kabuuang sinumpaang salaysay ni Orly Guteza. Ako si Orly Regala Guteza, may asawa, nasa tamang edad, Filipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito bilang dating sundalo. Inialay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataon pong ito, nagdedesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak at mga apo ko sa darating na panahon. Ayoko po ang naririnig ko at napapanood ko sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngayon ko lang po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko sa mga anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masasamang gawain na nagdulot ng baha, na ikinamatay ng mga tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon at medikal na programa, ay napunta pala sa mga bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko na nag-aaral pa. May asawa ako na nag-aalaga sa aking mga anak at marami po akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa mga ibabahagi sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong mga sundalo
na Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraidor ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang ay maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami ay magkaroon ng magandang kinabukasan, lalo't higit para sa aming mga anak. Ito po ay para sa ating sambayanan. Noong December 5, 2024, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List kay Congressman Zaldico at nasimulan na ang duty ko kay Congressman Zaldico. Bawat umaga nagre-report ako sa 56th floor Horizon Residences, Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Congressman Zaldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly Valley Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Ang bawat maleta ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat maleta ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat maleta. Tuwing may duty detailed basura, may pupunta na tao na magdi-deliver ng basura at i-receive ni John Paul Estrada at Mark Teksay, ang mga executive assistants ni Congressman Zaldico, at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming maibaba ang nasabing mga basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valley Verde 6 at ibinibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at nilabas ang laman na pera para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS Party List. 46 na maleta ang dala niya sa bahay ni Zaldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinasakay na namin sa mga sasakyan patungo sa Horizon Residences Taguig. Pagdating sa Horizon Residences, dumediretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Zaldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 maleta, ibababa lang namin ay 35 maleta para i-deliver sa mga bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Makindi Street, Taguig. Ang 11 maleta ay naiwan sa taas ng 56th floor Horizon Residences. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico sa Horizon Residences at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Makindi Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico dahil iba-iba kaming mga detailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na manganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong pagdalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ng kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangaring matulungan ang ating bansa. Ikaw, anong opinion mo sa issue ito? Leave your comment below. Para sa iba pang news updates at features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.